So yun guys, nag-assemble tayo ng pang ano natin, pang surge protector natin in case na magkaroon ng brand out. Hindi magkakaroon ng problema yung mga gamit natin. So ang ikakarga natin dito is itong rep na to, bali apat yan, isa dito sa kayon, tapos yung upright doon papakita ko later. Tapos sa likod nito meron ding isang rep, so papakita ko muna. Yan. Saka ito isa. So ilalagay natin siya dito, isa dito, tapos itong power na to ang gagamitin natin. Sa ngayon kasi ito yung power nung apat na rep na yan. So pag nagkaroon ng burn out, matik, mamamatay siya, tapos biglang mabubuhay, although may mga delay sila, pero maglalagay rin tayo ng surge para iwas yung paggamit dun sa kanyang ano, lalo na mga inverter, lahat po yan, inverter to, ito, yan, saka yung mga inverter. Dito, inverter. Okay, so diagram na ito guys, simple lang. Tanggal natin to. Simple lang ang diagram na ito. Ito lang siya. So yung contact ng contactor normally closed, papuntang timer. Tapos timer saka ano, spa contactor. Pag nag-active na yung timer, magko-close yan yung contactor, magko-close din to. Pag nag-close na to, mag-o-open to, mamamatay yung timer. So para ang purpose nun, para mamatay yung timer, ay hindi mababad yung timer. So kasi nga 24, pag once na nag-on na yung power nito, 24/7 na naka-on na yung contactor. So yung timer, kung hindi mo lalagyan ng off yan, 24/7 din naka-on, possible na pwede siyang masira lately. Pero ito dahil naglagay tayo ng normally closed dito, so pag nag-on yung contactor natin, mamamatay yung timer. Ganun yung siya mangyayari. So ito yon. So bali ito yung power. So madali lang naman yung power. Ito yung power na yellow saka yung red. Ayan. Yung red saka power. Sa power yan, dito natin ilalagay yung outlet mamaya. Yan. Para yung outlet ng 220 para dun sa apat na rep niya. So ito na yung magdadala dun. Okay, sa testing ito is mga gamit ko lang na mga ano lang tong gamit na to, mga tira-tira kong gamit. Bali mga sobra-sobra ko lang tong gamit, katulad na itong breaker, sobra lang to, mga dati ko lang tong ginagamit. Tapos base, tapos ito yung dating sobra lang din sa binili ko, so mga sobra lang din yan. So testing natin, tapos papakita ko sa inyo pag nakakabit na. So on natin. So bibilang ng 10 seconds, diba, nag-off yung kuryente ulit, nag-fluctuate, diba? So hindi siya papasok agad, diba? Nag-fluctuate, bumalik ulit. So ibig sabihin, hindi yung rep mo hindi patay sindi, lalo na inverter. Okay, so mangyayari dyan pag nagtuloy na yung power ng Meralco. So power natin yung Meralco. So papansin mo, pumasok na yung load mo, tapos in-off niya na rin yung yung timer. So yung contactor na lang ang naka-on. So yung mangyayari, yung timer ay hindi nakababad. So less yung possible na pagkasira ng timer, kasi minsan nasisira yung timer dahil sa babad. So mostly yung mga gumagawa ng ganito na iba, nakikita ko, laging naka-stable yung timer. Okay naman yon, nga lang ang guess ko doon, pwede siyang masira lately kasi nga nakababad. Ito, hindi siya nakababad, contactor lang yung nakababad. Kasi yung contactor talaga, once na nag-on na yan, 24/7 na siya na naka-on talaga. Okay, so yun lang. Pag nag-interrupt yung power, tapos bumalik, tapos nag-interrupt, parang ganon, namatay yung power, tapos bumalik na yung power mo normally. So pag pumasok na yung contactor, namatay yung timer. So yun yan. So ngayon ikakabit natin yan dito, kasi ito ay inverter, lahat yung apat na yun inverter yun. Pero ang problema kasi dyan, masiselang kasi yung mga inverter, lalo na pagdating sa mga surge o sa mga pagtaas ng bigla ang pagpatay ng kuryente, tapos pagbalik. Although meron silang mga safety protection na para pagka nag-brand out, pero maganda isi-safety natin.